Ayan guys, makikita natin na na-receive natin sa ating CoinsPH yung winidraw natin na 15 USDT. At 14 USDT na lang yung na-receive natin dahil binawasan siya ng 1 USDT na network fee. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Neslac Money TV. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated kapag may ina-upload akong video on tutorials, free earning apps, websites at iba pang online earning platforms na pwede nating mapagkakakitaan gamit lang yung ating cellphone at computer. Ang isi-share ko sa inyo ngayon guys ay si BYDFI. Isa siyang cryptocurrency trading platform guys. So magte-trade lang tayo dito ng crypto. Ilalagay ko na lang sa description box below ng video na ito yung registration link para pag-click nyo dito na kayo mapunta. So then itap natin itong get. Then itap natin itong Play Store. Then mararoute na tayo dito sa Play Store. Then i-install lang natin ito sa ating device. So i-click lang natin itong install. So, ayan guys, pagkatapos natin ma-install sa ating device, i-click lang natin itong open. So, ayan guys, makikita natin meron siya ditong welcome notification. So, i-click lang natin itong agree. Then, magsa-sign up na tayo dito or magre-register na tayo dito. Pwede tayo ditong gumawa ng account gamit yung ating email or gamit yung ating mobile number. Mag-register tayo dito guys gamit yung ating email. So ilagay lang natin dito yung ating email, then enter lang natin dito yung ating password, then click sign up. Then pagkatapos natin dito mag-sign up or mag-register, mag-KYC verification tayo para makareceive tayo dito ng reward. So namimigay sila dito ng up to $2,888 or USDT para sa mga new users. Pagkatapos natin mag-register guys, i-click lang natin itong KYC verification para makapag-verify tayo sa ating account. So, i-click lang natin itong arrow sa gilid. So ayan guys, makikita natin verification successful or verified account na tayo. So, dito guys sa identity verification, kailangan lang natin dito ng identity document at selfie. So kailangan natin dito ng valid ID. So ganito lang ang gagawin natin guys kapag nag-verify tayo ng ating account. So kung anong petsa tayo nag-verify, ganun din yung ilalagay natin dito. Tapos hawakan natin yung ating valid ID. Para mabilis tayo ma-verify, kailangan clear yung pagkakuha ng ating valid ID. So kailangan nating ilapit sa ating camera yung ating valid ID. So ganun lang guys pag-verify ng ating account. So ngayon guys, dahil meron na tayong account, so magla-login na lang tayo. Para makapag-deposit tayo dito ng crypto or token, so i-click lang natin itong deposit. Pwede tayong pumili dito guys ng USDT or TRX. So para mas lesser yung transfer fee from CoinsPH to BitFi, so TRX yung gagamitin natin. I-click lang natin itong arrow sa gilid. Type lang natin yung TRX. Then, itap lang natin itong TRX or Tron. Yung minimum deposit amount is 100 TRX. So, i-copy lang natin itong ating BitFi TRX wallet address. I-click lang natin itong copy. Then, punta tayo sa ating CoinsPH. So, kailangan muna natin ditong mag-top up sa ating CoinsPH guys para makabili tayo ng Tron or TRX. So, para makapag-cash in tayo dito sa ating CoinsPH, i-click lang natin itong receive. Then, click cash in. Pwede tayo ditong mag-cash in guys gamit yung GCash, ShopeePay, Union Bank, BDO Network Bank, BPI. Pwede tayo ditong mag-cash in guys other e-wallets through other banks. So, then pwede din dito sa remittance center. So, dito tayo ngayon magka-cash in gamit yung ating GCash. So, ngayon punta tayo sa ating GCash account. Ayan guys, makikita natin pumasok na sa ating CoinsPH yung transfer natin from GCash na 600 pesos. So, ngayon, bibili tayo ngayon guys ng Tron or TRX. I-click lang natin itong buy or sell. Then, piliin lang natin itong buy crypto. I-type lang natin dito yung TRX. So then, itap lang natin itong Tron or TRX. So, i-click lang natin itong max para lahat ng available balance yung naibili natin. So, ayan. Yung 600 pesos natin guys ay makakabili tayo ng 119.31818181 TRX. Then, i-click lang natin itong purchase.
Then, click Confirm Purchase. So, ayan guys, purchase successful. So, nakabili na tayo ng TRX gamit yung ating Coins PH. So, i-click lang natin itong Got It. Ayan guys, makikita natin yung ating total balance is nagiging 585.49 pesos na lang siya dahil binawasan siya ng transfer fee. So, ngayon guys, magde-deposit na tayo sa ating BidFi accounts. I-click lang natin itong transfer. Then, piliin lang natin itong Send Crypto. Magta-transfer tayo ng Tron or TRX. So, i-click lang natin itong Tron. I-click lang natin itong Send to External Wallet. Then, ilagay lang natin dito yung amount na ita-transfer natin. So, maximum amount yung ita-transfer natin. So, i-click lang natin itong max. Then, i-paste lang natin dito yung BidFi TRX wallet address natin guys. So, ngayon punta muna tayo sa ating BidFi account. So, i-copy lang natin itong ating BidFi TRX wallet address. So, i-click lang natin itong copy. Then, punta tayo sa ating Coins PH. I-paste lang natin dito yung BidFi TRX wallet address. Then, i-click lang natin itong Next. I-click lang natin itong I understand. Then, i-click lang natin itong Confirm. Then, automatic papasok to sa ating BidFi account. Ngayon guys, tingnan natin kung pumasok na yung dineposit natin na 119 TRX. So, i-click lang natin itong deposit. Then, i-click lang natin itong sa taas guys. So, ayan guys, makikita natin, na-receive na natin yung dineposit natin na 119 TRX at 118 TRX na lang yung na-receive natin dahil binawasan siya ng 1 TRX na network fee. So, ngayon, dahil meron na tayong na-deposit, ay pwede na tayo ditong mag-trade. Itong TRX guys, i-convert natin ito sa USDT. So, ngayon, back tayo, i-click lang natin ito. Ngayon, punta tayo sa spot. I-click lang natin itong spot. Then, i-convert lang natin yung TRX to USDT. Click lang natin itong convert. So, palitan lang natin ito guys ng TRX. So, i-click natin itong max para lahat ng TRX ma-convert natin. So, i-click natin yung max. Then, i-click natin itong confirm. So, ayan guys, successful na yung conversion natin. So, i-click lang natin itong confirm. So, ayan, pumasok na sa ating USDT. So, nawala na dito yung TRX. So, ngayon guys, back tayo sa home. So, dito sa BidFi guys, pwede tayo ditong kumita sa spot or sa futures. So, pwede tayo ditong mag-trade sa spot or sa futures. Dito sa spot guys, kailangan lang natin ditong mag-buy ng token sa mababang price. Then, isi-sell natin ito kapag tumaas na yung price. Samantala naman dito sa futures is kahit mataas or pababa yung price, pwede kang kumita dito. At mabilis lang din ang kitaan dito sa futures. So ngayon guys, punta naman tayo dito sa futures. Kikita natin dito guys, may USDTM at CoinM. So dito sa CoinM, yan yung sa mga coins. Then dito naman sa USDTM, USDT yung gagamitin natin dito pang trade. So makikita natin dito guys si Atom USDT. Mag-buy lang tayo dito ng Atom gamit yung ating USDT. Pwede din tayo ditong pumili guys ng ibang token. I-tap lang natin itong arrow sa gilid. So ito na yung mga token na pwede nating i-trade sa USDT. So ngayon, try muna natin dito kay Atom. So i-tap lang natin yan. Dito guys, makikita natin may isolated. I-tap lang natin ito. Tingnan natin. Ito yung dalawang position mode na pwede nating mapagpipilian. Pero dahil newbie tayo, so dito muna tayo sa isolated. So dito guys sa isolated, ibig sabihin nakahiwalay yung ating puhunan. So halimbawa na game over tayo, is kung magkano lang yung puhunan natin na naipasok, is yun lang din yung maliliquidate o yun lang din yung matatalo. So dito naman sa cross position, ito yung para sa mga professional traders guys. So, take note guys, isolated muna tayo dahil newbie pa tayo. Dito guys sa cross position mode, halimbawa na game over tayo, na-liquidate tayo, madadamay yung ating available balance. Samantalang sa isolated is kung magkano lang yung ating pinuhunan, is yun lang din yung ma-liquidate. Ito naman guys, sa 5 times, itap natin yan. Ito yung leverage natin guys. From 1 times to 125 times. Kay Atom lang yan. So sa ibang token naman, meron up to 100 times or 200 times. Dahil newbie pa tayo, so dito lang muna tayo sa 5 times.
So, i-drag lang natin yan. Ayan, kung gusto natin ng 50 times, 100 times. Pero take note guys, choosing higher leverage such as times 10 up or times 10 above increases your liquidation risk. So, mas madali tayong maliliquidate dyan guys. Kunting galaw lang ng market price is maliliquidate kaagad tayo pag mataas yung ating leverage. Pero, pag nanalo naman tayo, madali ding tumubo yung pera natin dito. So, madali tayong kumita pag higher leverage. Para lang po yan sa mga professional traders na guys. Dahil newbie pa tayo sa crypto, so dito lang muna tayo sa 5 times or below 10 times. Yan. Para mas lesser yung ating risk. Tapos i-click lang natin itong confirm. Makikita natin dito, may long or short. Dito guys, sa futures, pwede tayong kumita pataas yung price at pababa yung price. Kung pataas na yung price guys, dito tayo sa long. Then pag pababa na naman yung price, dito tayo sa short. So puhulaan lang natin dito guys yung price. Dito guys sa limit, maglalagay lang tayo dito ng limit sa ating entry. I-check muna natin yung chart natin ngayon kung pataas na ba siya or pabagsak siya. So itap lang natin ito. So makikita natin dito guys, bumaba siya. So naka-red siya, ibig sabihin pababa yung price pag naka-red. Pag naka-green, so pataas yung trend ng market. Pwede rin tayo ditong tumingin guys sa order book. Ako dito din ako tumitingin minsan sa order book. Kung ano yung pinakamataas na order amount, halimbawa dito may 129k na nagbabay ng 129.27k atom. So, dito ako sumasabay. So, 6.595. Ito yung sa long. Ito naman yung sa short sell. Yung mga nagsisell. Ngayon, back tayo. Visit tayo dito, 6.596. Dahil nakita natin doon is 6.596 yung pinaka mataas na buying amount. 6.595. So, i-adjust natin sa 6.596. So, yan. I-set lang natin dito sa limit. Kung gusto nyo namang sa market price bumili, pwede rin, itap nyo lang itong, yan, itap nyo lang itong arrow sa gilid. Kung gusto nyo yung market price, so itap lang itong market. So, ako guys, dito talaga ako sa limit. Nagsiset lang ako ng limit. Try natin sa 10% guys. So, 10% ng ating available balance. Dito guys, sa baba, may makikita natin may TP/SL. So, yung TP guys, meaning take profit. At yung SL, meaning yung stop loss. So, mag-set tayo dito ng limit sa ating TP at sa ating stop loss. Dito sa stop loss guys, maiiwasan nating maliquidate lahat ng ating puhunan. Kapag na-hit na yung ating na-set na stop loss, ay hanggang doon lang tayo na naliliquidate. So, yan yung kagandahan dito sa futures. Pwede tayong mag-set ng stop loss. So, itap lang natin ito. Mag-estimate nyo lang guys yung take profit. Pwede nyo namang hindi nyo nahintayin yan or pwede kayong maagang mag-close ng inyong position. Kung nagka-profit na kayo, kung happy na kayo sa profit na yon, pwede na kayong mag-take profit or i-close nyo na yung inyong position. So, estimate natin siya sa 6.8. Dito naman sa SL or sa stop loss, iset natin siya sa 6.4. Kapag hindi siya umabot sa 6.4, hindi tayo ma-liquidate. So, ganun lang guys. Tapos, i-click natin itong buy long. So, dito tayo sa long. So, ayun. So, successful na siya guys. Makikita natin dito, nandito na yung ating order. So, halimbawa, hinahabol nyo yung market price. So, gusto nyo itong palitan. Pwede nyo rin siyang palitan. I-cancel nyo lang ito. So, itap lang itong cancel. Tapos, ayan. Tapos, mag-order ulit tayo. Halimbawa, nakikita natin doon is 6.589. Yung highest buying volume. So, dito tayo sa 6.590. 6.590. So, i-adjust natin siya guys sa 6.590. Tapos, yung ibabay natin is 10%. 10% ng ating available balance is yun yung ating margin or yun yung ating puhunan. Tapos, mag-set ulit tayo dito ng TP amount or SL or stop loss. So, ayan, set natin dito guys. 6.8. Tapos, dito naman sa SL or stop loss, set natin siya sa 6.4. Tapos, itap lang itong buy long. So, ayan na yung ating order. Then, hintayin na lang natin na ma-hit yung ating nilimit na entry price na 6.590. So, ayan guys, na-hit na siya.
So nakaposisyon na tayo guys sa 6.590. Yan, makikita natin dito guys, yung ating margin is 2.91 USDT. O, yan yung ating puhunan. Then, yung ating entry price is 6.590 USDT. So, yung current market price ngayon is 6.589. So, yung ating ROA or return of equity is negative 0. O, so, ayan, minsan namumula, minsan nag-green. So, yan guys, hindi ibig sabihin yan, game over na tayo. So, paper loss lang siya guys. So, ibig sabihin, hindi pa tayo game over. Pwede natin siyang hayaan na lang. So, meron naman tayong naset na take profit price or pwede rin natin siyang i-close bago ma-hit yung ating profit price na nakaset. So, yan guys, ganun lang mag-trade dito. So, pag halimbawa, nag-close na tayo dito ng ating position, so, hindi natin hintayin yung ating naset na TP or take profit limit. So, itap lang natin itong close, then automatic yung ating pera is maibalik dito, maidagdag siya sa ating available balance. Para makapag-withdraw naman tayo ng ating kita dito guys, punta lang tayo dito sa ating assets. Then, i-click lang natin itong withdraw. Sa unang withdrawal natin guys, kailangan muna nating iset yung ating two-factor authentication. So, kailangan muna natin itong i-enable for security purposes sa ating funds. So, i-click lang natin itong set now. Then, itap lang natin itong turn on Google Authenticator. Then, click set now. Then, i-on lang natin itong Google verification. Then, kailangan muna nating i-download itong Google Authenticator sa ating Play Store or sa ating App Store kung iOS yung ating device. So, ngayon, punta tayo sa ating Play Store. So, i-click lang natin itong Play Store. Type natin dito yung Google Authenticator. Tap natin itong search. Ito na yung ida-download natin guys. So, i-click lang natin itong install. Ayan, nakapag-install na tayo. So, i-click lang natin itong open. Then, i-click lang natin itong get started. Enter lang natin yung setup key. So, ngayon, back tayo sa ating BitFi account. So, i-click lang natin itong next. So, ito na yung ating key guys. So, i-copy lang natin ito guys. Then, punta tayo sa ating Google Authenticator. Then, enter lang natin dito yung ating setup key na nakopy natin sa ating BitFi account. So, i-click lang natin itong next. Tap ulit natin itong next. Then, itap natin itong get code para makareceive tayo ng email verification code. Then, i-paste lang natin dito yung na-receive natin na verification code sa ating registered email. Then, click confirm. Then, ilagay na rin natin dito yung ating Google verification code. Then, click confirm. Ngayon guys, magwi-withdraw na tayo. Magwi-withdraw tayo ngayon ng 15 USDT. So, piliin lang natin itong Tron TRC20 network para mas lesser yung ating network fee or transfer fee. Ilagay lang natin dito yung ating USDT receiver wallet address or yung ating USDT CoinsPH wallet address. So, ngayon punta tayo sa ating CoinsPH. Para makapag-deposit tayo dito sa ating CoinsPH, itap lang natin ito. Then, itap lang natin itong receive. Itap lang natin itong deposit crypto. Itype lang natin dito yung USDT dahil USDT yung i-deposit natin. Itap natin itong Tether USDT. Piliin lang natin yung Tron non-network. So, ito na yung ating USDT receiver wallet address sa ating CoinsPH. So, copy lang natin yan. Then back tayo sa ating BitFi account. I-paste lang natin dito yung kinapi natin na USDT TRC20 wallet address sa ating CoinsPH. Then, enter lang natin dito yung amount na i-withdraw natin. Then, click confirm. Enter lang natin dito yung email verification code na na-receive natin sa ating registered email. Then, i-paste lang natin dito yung ating Google verification code. Ngayon guys, tingnan natin sa ating CoinsPH kung pumasok yung withdraw natin na 15 USDT.
Ayan guys, makikita natin na na-receive natin sa ating Coins PH yung winidraw natin na 15 USDT sa ating BidFi. At 14 USDT na lang yung na-receive natin dahil binawasan siya ng 1 USDT na network fee. Ngayon, back tayo. Ayan guys, makikita natin successful yung ating withdrawals. At na-receive natin ito sa ating Coins PH. Hanggang dito na lang guys yung ma-share ko sa inyo. See you on my next video. Thanks for watching. Bye-bye!